Good morning po. Welcome po dito sa Billy Pascual Autodesk Revit Tutorials. Good morning po dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ang topic po natin ngayon is topic number 14, Plumbing Sample Project Initial Setting Up Course. So, marami na pong nagtatanong sa atin at nagre-request na kung pwede ay ituro ko na po yung setting up natin sa MEP. So, magsimula po tayo dito sa plumbing sample project ni Revit at ituturo po natin yung initial setting up sa piping. So, dito nag-open po tayo ng sample project na plumbing and then napakarami pong settings nito. Kaya po ang tinawag ko dito ay initial setting up sa piping. Kasi bago po tayo magsimula ng project natin, napakarami pa pong kailangan nating i-set up sa mechanical or anumang trade na kailangan nating i-set. So dito mag-open muna tayo ng isa sa mga given niya sa pinaka level or floor plan na tinatawag. So mapapansin nyo dito, naka-single line. So close muna natin yung cover sheet. Dito tayo sa mag-focus sa given na floor plan. Mapapansin nyo dito, naka-single line. So dito, napaka-importante po na i-set up muna natin yung mga project units. So, mapapansin nyo dyan na isa-isa kong sineset up yung mga need, yung mga kailangan natin na units. Depende naman po sa inyo kung saan nyo mas kabisado, kung sa English system or metric system. Depende po sa inyo at depende din sa classification ng mga specific na materials kung ano yung commercial size niya. So dito, sa piping, importante yung slope. Napaka-importante po niyan. So, yung mga initial muna natin na kailangan i-set up sa project units. So dito pinapakita ko po yung start tayo sa view template muna kasi mapapansin nyo naka-single line yung mga piping dito. So since yung given ni Revit is parang tinuturuan niya tayong kapain yung mga settings kasi hindi pa niya nakanan po yung view template na ginamit niya. So dito iset po natin sa 1:100 and then dun sa quality iset po natin sa fine and then sa model display iset po natin sa shaded para maipakita natin sa mga beginners ng Revit user na may mga ganitong settings na kailangan natin i-set up. So, kailangan po talaga. So, nakita niyo naman sa visualization pa lang, lumabas na talaga yung itsura ng mga piping natin. So, although marami pa po tayo talagang kailangan i-set up, hindi lang sa visualization niya, sa pinaka-system, system type na tinatawag, na kailangan may mga corresponding po kasi na classification yung tubo kung anong classification ng tubo nga yung gagamitin mo every discipline. So yung background po dito, wag mo muna nating intindihin. Yung focus po muna tayo doon sa nilalaman ng topic. So dito po tayo sa piping. So same kanina, nakanan yung view template niya para dito sa view ng section. So, hindi na po tayo gumawa ng panibagong view template. Instead, kung ano yung given niya dito na view template, i-modify na lang po natin as per dun sa settings na gustong iset ng isang user. So, napaka-importante po dito yung scale. Kaya kailangan magtutugma. Tsaka syempre, yung pinaka-importante, yung classification ng tubo na siyang ituturo natin dito sa topic na to. So, mapapansin nyo dito, nung kinlik ko yung pipe, lumalabas yung sloping niya na naka-fractional. So, number 1 po yan sa piping
sa setting up ng piping. Depende na lang kung maiko-compute nyo yung sloping dyan sa unit ng naka-fractional. So dito, isa-set po natin, balik po tayo sa manage and then project units. So dito sa taas mapapansin nyo, bukod dito sa sloping na kinlik ko, meron po sa taas na nakalagay na discipline. So yan po ang napaka-importante dito sa Revit, yung settings na yan. So punta po tayo sa piping. So nandyan na po yung yung mga settings ng unit. Yung iba diyan naka-fractional. Yan po ang hindi ko na po maiisa-isa dahil tawag dito. Napakarami talagang settings na kailangan i-set up, pero ang pinaka-tip ko dito yung sloping na kailangan is naka-percentage at yung symbol na nagtutugma doon sa unit na pinili mo. Binibigyan ka naman ng corresponding na symbol ni Revit kung ano yung unit na pinili mo. So, syempre, sa piping, number 1 dyan yung sizes. Sa inches mo dapat ilagay. Kung sa fractional doon ka mas kabisado. Kung ano yung prefer mo na mas kabisado mo, doon ka. Parang ganun. So, balik po tayo dito sa, nasa po tayo, sectional view, na kung ano yung nilagay nating section plan doon kanina. Mapapansin niyo po dito, pag kinlik niyo yung pinaka element or object, element po kasi yung term dito sa Revit compare sa AutoCAD na object eh. So lumalabas dito yung sizing ng pipe, nung selection. Pwede po natin i-set up yan, kaya lang sa ibang sa ibang topic na natin. So dito po tayo, ang pinapakita po dito is yung line, isang sewer, yung isa is waste. So, focus muna tayo dito sa sewer. So, sa mga nagtatanong po ng work set, ito na po yung tinatanong nyo. Ituturo po natin dito sa toolbar sa ribbon, sa tab ng collaboration, i-click po natin yung work set. And then, lalabas na po dito yan. Bigyan po natin ng konting enough time si Revit para i-load niya yung sinet up natin. Kasi, isi-set up natin yung work set. Meaning, yung sanitary sewer, mapapansin nyo dito, gumagawa po ako ng new na work set na lagyan natin ng rename or name na sanitary sewer. So meaning, ito yung sa mga water closet na system niya. Bukod po kasi yung sa waste, yung sa mga laboratory. So mas i-elaborate natin siya sa next natin na topic. So yung mga settings sa baba, tsaka na po natin i-set up yan. I-focus po muna tayo dito sa ginawa nating work set na sanitary sewer. So isa pa pong tip dito sa Revit, pag kinlik po natin yung object na pipe, yung element na pipe, or yung water closet, pwede ba natin i-select yung tab? Pindutin natin yung tab para minsan kasi natatabunan ng ibang element sa ibabaw niya. So tab lang po. And then isa pang tip, para makuha natin yung system ng sewer na pipe, itapat lang po natin yung cursor doon and then tab lang po tayo ng tab hanggang ibibigay ni Revit sa atin yung lahat ng selection kung siya ay naka-work set na. So mapapansin nyo, na-select na po natin lahat yung sinet up natin sa work set kanina na sanitary sewer. So similar po itong work set sa AutoCAD na layer. So napakaraming features po nito na settings na kung gusto nating i-hide dun sa comparing sa AutoCAD, magagawa din po natin dito as long as naka-work set yung classification or yung system na sewer nga dito. So sa future topic po natin, magbibigay po tayo ng
separate na topic para dito sa workset para lubusang maintindihan, lalong-lalo na po yung mga baguhan. So, naselect na po natin yung workset na tinatawag natin para sa Seaware. So, meron pong mga settings dito once na naka-workset na siya. Aside from material application na classification ng tubo, kung halimbawa dito sa PVC, so isa-set natin siya sa PVC. So, another setup is meron din po tayong tinatawag na filter or override kahit hindi mo na siya applyan doon ng material sa kabilang settings. Pero ituturo pa rin po natin yon. Medyo kinakapa ko pa kasi dahil medyo nabakante po ako sa Revit since nung nag-apply po ako dito sa Saudi. Marami pa po itong settings na kailangan kasi number one, kapag hindi po ito nakaset up sa classification ng tubo, for example BPC, at hindi po natin sinet up dito sa PVC na classification niya, ang ibibigay po sa atin ni Revit is yung generic na tinatawag. Magkakaroon po tayo ng conflict doon sa pag-estimate dito sa Revit ng mga material quantity or quantifying ng nag-estimate ka na kasi meron po dito yun scheduling quantity ni Revit na siya po yung mag-estimate ng mga pipe and fittings. So next topic na po yun para maintindihan po ng mga users na Revit na baguhan pa lang. So dito sineset po natin dito appearance, set natin siya sa tawagin natin parang malapit sa katotohanan na kulay, yung PVC na orange na Neltex o kaya emerald. So set po natin dito. So mapapansin nyo nagkaroon na po ng kulay yung classification ng Seaware na mas para sa akin mas madali siyang tandaan at tingnan na pang Seaware talaga siya kasi PVC orange nga. Ang ginagawa ko po kasi dyan is pag sa ventilation naman sa vent pipe is siyempre pagka gumagawa ka na ng representation ng drawing mo, gagawa ka rin po ng legend kung anong system para mahiwa-hiwalay mo or ma-separate mo yung bawat trade na pinapakita mo during execution ng shop drawing mo. So dito, na-set up na po natin sa mga nagtatanong po at nagre-request na yung sa workset natin, na-set up na po natin dito. Pero marami pa po tayong ituturo kasi paano kung gusto mo naman ilipat itong mga nagawa mo na sa panibagong project from scratch. So, yun na po yung tinatawag na project standard. So, aaralin po natin kung maita-transfer natin lahat ng mga tinatawag na transfer project standard na nagawa mo na dito para at least paglipat mo sa kabilang project na ginagawa mo is hindi ka na magsisimula from scratch. So, request ko lang po mga ka-AutoCAD ka-Revit, please subscribe po sa YouTube ko and then sa TikTok. Request ko po yun, paki-subscribe na lang po sa mga other social media platforms ko. So, marami pong salamat sa mga patuloy na nanonood sa aking educational content. Yung sloping po dito is i-separate po natin topic sa susunod na lang po. So, Billy Pascual po from Riyadh, Saudi Arabia. Muli po nagpapasalamat sa pagtutok nyo sa aking educational content at sana po may mga natututunan kayo every topic at napakasaya ko po na makapagbigay at makapagturo ng aking experience sa AutoCAD and Autodesk Revit. Billy Pascual po ulit. Maraming salamat po.